Isang gabi habang nag-uusap sina Mang Ruben at ang asawa niyang si Lilia sa hapagkainan, bigla siyang napahawak sa baywang. Parang sumasakit na naman tong kasukasuan ko, bulong ni Ruben. Akala niyang lamig lang. Pero ilang linggo na, paulit-ulit. Sabi ni Lilia, baka sa seafood na naman yan. Kasi tuwing may okasyon, laging may hipon, calamares o crab fat sa mesa nila. Pero sino bang mag-aakala na ang mga pagkaing akala mong pampahaba ng buhay ay pwedeng maging dahilan ng pagkapinsala ng katawan mo sa edad na lagpas 60? Karamihan sa atin, lalo na tayong mga senior, lumaki sa paniniwalang ang seafood ay laging healthy. Mas magaan, mas natural, mas masustansya. Pero hindi lahat ng dagat ay nagbibigay buhay. May mga seafood na tahimik pero malupit, nakakalason sa loob, nakakabara ng ugat. Umaatake sa kasukasuan, bato, puso at bituka. Ang mas masakit pa, hindi ito tinuturo sa health center. Hindi ito sinasabi sa radyo o TV. Kaya sa video na to, ilalantad natin ang 5 seafood na dapat mong iwasan ngayon na. Hindi para matakot ka, kundi para may magpaalala sa iyo. Kasi madalas tayong mga senior, tahimik na lang kung may nararamdaman. Iniisip nating parte lang ito ng pagtanda. Pero kung araw-araw kang naiihi ng madalas, kung namamanhid ang binti mo, kung parang bigla kang kinukuryente sa kasukasuan mo, baka hindi edad ang problema. Baka kinakain mo pala araw-araw ang lason mismo. At kung may kasama kang mahal sa buhay na senior rin, mas dapat mong panoorin to hanggang dulo. Dahil ang huling seafood na tatalakayin natin ay karaniwang kinakain ng maraming Pilipino. Pero ayon sa pag-aaral, may koneksyon sa mas mataas na tsansa ng atake sa puso at gout. At ang bonus seafood, mas malala pa sa lahat. Kaya huwag mong palalampasin. Pero bago tayo magsimula, may hiling ako sa iyo. Saglit lang naman ito. I-type mo sa comments kung saang bansa o lugar ka nanonood ngayon. Gusto naming malaman kung saan umaabot ang mensaheng ito. Dahil baka may isa pang Ruben sa pamilya mo na kailangang makarinig ng babalang ito. Kaya huminga ka ng malalim. Dahil ang unang seafood na pag-uusapan natin ay mukhang inosente, paborito sa mga kainan, at madalas pang tinatawag na masustansya. Pero para sa ating mga edad 60, 70 o lampas pa, ito pala ay nagsisimula ng sunog sa loob ng katawan. Ito ang seafood na kinasanayan mo, pero baka ngayon kailangan mo ng iwan. Isa, calamares, tahimik, pero delikadong kaibigan ng pinggan. Sa baryo ng San Narciso, may isang ginang na kilala sa pagiging masipag at maalaga. Si Gingarnilda Abuyan, 68 anyos. 6 na taon na siyang retirado sa pagtuturo at halos araw-araw siyang nagluluto para sa kaniyang mga apo. Isang araw habang inaabot niya ang kawali para igisa ang paborito nilang calamares, bigla siyang napatigil. Masakit ang kanyang siko. Kinabukasan, tuhod naman. Akala niya'y rayuma lang. Pero nang dinala siya ng anak niya sa espesyalista, doon nila nalaman ang dahilan. Mataas ang uric acid at kolesterol niya. At isa sa pinakamalalakas magpataas nito ay ang pusit. Ang calamares ay parang kaibigang magaling makisama pero may itinatagong intensyon. Mukha itong masustansya, maputi, malambot, mataas sa protina. Pero sa likod ng itsura nitong malinis, taglay niya ang halos 200 at 60 milligram ng kolesterol sa bawat maliit na 3 ounce na serving. Para sa senior na humihina na ang atay, ang ganitong halaga ay parang buhos ng langis sa apoy. Ayon sa Journal of Nutrients, dulo 2, ang matatandang may mataas na cholesterol intake ay may 43% na mas mataas na tiyansa ng sakit sa puso. Hindi lang yan, ang pusit ay may purines, natural na sangkap na nagiging uric acid sa katawan. Kapag naipon ito,
sumasakit ang kasukasuan, umaatake ng biglaan, tinatawag natin itong gout. Sa totoo lang, hindi lang si Ginning or Nilda ang tulad nito. Marami sa ating mga senior ang patuloy na kumakain ng calamares dahil sa paniniwalang seafood ay laging masustansya. Pero sa edad natin ngayon, hindi na sapat ang basta masarap. Kailangan nating tanungin ang sarili natin, ang kinakain ko ba gamot o lason? May mga pag-aaral pa mula sa Journal of Gerontology na nagsasabing ang madalas na pagkain ng seafood na may purine, higit sa 2 beses kada linggo, ay may 54% na mas mataas na tsansang magkaroon ng chronic joint inflammation sa loob lang ng 2 taon. Ang mas delikado, hindi agad nararamdaman. Tahimik lang nangyayari sa loob ng katawan. Isang araw bigla ka na lang maninigas o di kaya'y mapaparalisa ang galaw mo dahil sa kirot. Hindi ito instant pero tiyak ang epekto kapag hindi binantayan. Ayon pa sa isang ulat mula sa Philippine Institute of Aging, ang calamares ay kabilang sa top 5 seafood na nagpapalala ng hypertension sa mga edad lampas sa 60. Bakit? Dahil sa kombinasyon ng mataas na cholesterol at sodium content nito kapag niluluto sa mantika, at kung mahilig ka pang magsawsaw sa toyo o suka na may asin, lalo lang nitong pinapalala ang epekto. Kaya kung paborito mong ulam ang calamares, baka oras na para palitan ito ng alternatibong hindi kasing taas sa cholesterol at purine. Maaaring lumipat sa isdang may omega-3 o gulay na mataas sa fiber para tulungan ang kasukasuan mo. Dahil sa ating edad, bawat kagat ay may epekto. Hindi ito tungkol sa pagbabawal. Ito'y tungkol sa pagpili. Pipiliin mo bang kumain para sa sarap ngayon o para sa lakas bukas? Dahil sa ating edad, bawat kagat ay may epekto. Hindi ito tungkol sa pagbabawal. Ito'y tungkol sa pagpili. Pipiliin mo bang kumain para sa sarap ngayon o para sa lakas bukas? 2, imitation crab. Peke sa panlasa, delikado sa dugo. Sa Quezon City, may isang dating mananahi na si Aling Prissy Espiritu, 72 anyos. Matipid siya, praktikal, at halos lahat ng pagkain sa bahay niya ay galing sa frozen section ng palengke. Isa sa mga pinakakadalasang ulam niya, yung kulay rosas at puting imitation crab sticks. Madali kasi lutuin, hindi mahal, at masarap isama sa pansit, lumpia o salad. Pero isang araw habang naglalakad papunta sa botika, bigla siyang nahilo. Nang masuri, mataas ang blood sugar niya. Ang dahilan, hindi lang tinapay. Ayon sa doktor, pati ang imitation crab ay may kasalanan. Ang imitation crab o surimi ay isa sa mga tinatawag na fake food na madalas nating hindi kinu-question. Parang seafood pero hindi talaga seafood. Giniling na tira-tirang isda na hinaluan ng starch, asukal, artificial coloring, MSG at preservatives. Kapag pinagsama-sama, nagmumukhang crab, pero sa loob puro tago at tusong sangkap. Ayon sa isang pag-aaral sa Clinical Nutrition Journal, 2022, ang surimi ay may glycemic index na halos kapantay ng white bread. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar. Para sa mga seniors na may insulin resistance or prediabetes, ito ay isang tahimik na panganib. Nakakapagod, nakakahilo, at kalaunan ay maaaring magdulot ng type 2 diabetes. Hindi lang yan, ang imitation crab ay may taglay na halos 700 mg ng sodium kada serving. At kung isinasabay mo pa ito sa soy sauce o dips, tumataas palalo. Sa mga edad lampas sa 60, bumabagal na ang pag-filter ng kidneys. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng fluid retention, high blood pressure, at pananakit ng ulo. Pero ang mas mapanlin lang, ang paniniwalang healthy ito dahil seafood daw. Sa totoo lang, wala itong halos nutrients ng tunay na alimango. Walang zinc, walang omega-3, at halos walang protina. Isa lang siyang peke sa platya, kulay lang ang totoo. Marami ang tulad ni Aling Prissy,
Akala nila nakakatipid sila. Pero sa totoo lang, gumagastos sila ng tahimik sa gamot, sa konsultasyon, sa kahinaan ng katawan. Ang imitation crab ay hindi lang peke sa lasa. Isa rin itong delikadong bitag sa kalusugan. At baka sa pamilya mo may kagaya rin ni Aling Presi. Mahilig sa ready to cook, sa madaling iluto, sa mumurahin pero masarap. Pero ang hindi niya alam, unti-unting pinapalitan ng ganitong pagkain ang dapat sana'y lakas at linaw ng katawan. Kung mahal mo ang sarili mo o ang isang senior sa bahay, bantayan mo kung anong seafood ang niluluto araw-araw. May mga alternatibo naman. Kung gusto mo ng seafood sa salad or sopas, pwedeng gumamit ng tunay na isda tulad ng steamed bangus flakes o tuna in water. Hindi man kasing ganda ng kulay, mas tiyak naman ang sustansya. Tandaan sa edad natin, ang tunay ay hindi lang sa pagkatao mahalaga, kundi pati sa pagkaing nasa plato natin. Kaya kung isa ito sa mga madalas mong inuulam, baka panahon na para i-check ang label ng binibili mo. Piliin ang tunay, hindi ang magaling lang magkunwari. Dahil sa edad natin, hindi na tayo dapat nagpapaloko sa pagkain. Dapat mas mapanuri, mas mapili, at mas maalaga sa sarili. Ikatlo, scallops. Malambot sa pinggan, mabigat sa kidney. Si Mang Tito Roldan ay 71 taon at dating karpintero. Noong medyo bata-bata pa siya, wala siyang pakialam sa kinakain. Pero nang magsimulang bumagal ang kanyang pag-ihi, akala niya ay simpleng dehydration lang. Pero nang dumalas ang pananakit ng likod at madalas siyang mapagod, napasuri siya sa doktor. Resulta, mahina na ang kidney at isa sa mga iniugnay ng nephrologist, madalas na pagkain niya ng scallops. Ang scallops ay madalas tingnan bilang sosyal na ulam, maliliit, mapuputi at mukhang walang kasalanan. Pero ang hindi alam ng karamihan, ito ay high-risk shellfish. Sa loob nito, may mataas na level ng cadmium, isang heavy metal na hindi agad na ilalabas ng katawan. Ayon sa toxicology reports, 2022, sapat na ang 3 piraso ng scallops para umabot sa lingguhang safe limit ng cadmium ayon sa World Health Organization. Sa ating edad, humihina na ang filtration ng kidneys. Ang cadmium ay naiipon sa loob ng bato at hindi agad natatanggal. Ang resulta, mas mataas na tiyansa ng urinary tract infections, fatigue, at kidney-related complications. Hindi agad mararamdaman, tahimik pero tuloy-tuloy ang pinsala. Parang kalawang sa loob. At hindi lang yon, marami ang nag-aakalang source ng omega-3 ang scallops. Pero sa totoo lang, halos wala itong EPA at DHA. Ayon sa nutrition data, ang 100 gramo ng scallops ay may lamang 30 mg na omega-3 kumpara sa oysters na nasa 500 mg. Maliit ang benepisyo, malaki ang panganib. Idagdag pa na ang scallops ay kadalasang niluluto sa mantika or creamy sauce. Sa ganitong paraan, lalo itong nagiging pabigat sa katawan. Mataas na sa cadmium, kulang sa sustansya, binababad pa sa taba. Ayon sa datos ng Food and Drug Administration sa Pilipinas, mas marami pang cadmium ang naitatala sa imported scallops kumpara sa lokal. At karamihan sa binibili sa groceries o buffet ay frozen, imported at hindi klaro kung paano na proseso. Kung hindi ka sanay magbasa ng label o hindi mo alam ang pinagmulan, baka hindi mo rin alam na araw-araw mo nang iniipon ang lason sa katawan. Kung iniisip mong ito'y ligtas dahil pino ang itsura, isipin mong muli. Para sa mga seniors, hindi lang panlabas ang dapat tingnan. Ang tanong, paano nito naaapektuhan ang loob ng katawan mo? Sa ganitong edad, hindi na natin kayang magsugal sa mukhang malinis. At kung ngayon mo lang ito nalaman, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Maraming kagaya mo na araw-araw umu-order ng scallops sa buffet o kumakain ito galing frozen packs. Kaya kung gusto mong mas marami pang ganitong babala
at impormasyon na hindi agad sinasabi sa karaniwang media. Mag-subscribe ka ngayon. Dahil bawat linggo, may bago kaming ibinubunyag para sa iyong kalusugan. Kung gusto mo pa rin ng shellfish, mas mabuting piliin ang oysters o tahong na mataas sa zinc, selenium at omega-3. Oo, mas mahal ng kaunti, pero kung kalusugan ng taya, hindi presyo ang dapat batayan. Sa huli, ang scallops ay hindi para sa katawan ng isang humihina na ang bato. Maaring masarap at elegante sa plato, pero sa loob, isa itong pasaning tahimik. 4, hipon. Paborito ng lahat, pero kalaban ng puso. Sa Maynila, isang tricycle driver na si Mang Enrico Galvez, 66 na anyos, ang kilala sa pagiging masigla kahit palaging puyat at pagod. Pero ilang buwan na siyang nakararamdam ng biglang kabog ng dibdib at paminsang paninikip ng dibdib. Akala niya'y stress lang o pagod. Pero nang ipasuri siya ng kanyang anak sa isang clinic, mataas ang cholesterol at blood pressure niya. At isa sa mga dahilan, araw-araw siyang kumakain ng ginisang hipon. Ang hipon o shrimp ay parang regalo sa mata, maliit, makintab at masarap. Pero sa loob nito ay taglay ang halos 100 at 80 miligram ng kolesterol sa bawat 3 ounce serving. Ayon sa pag-aaral sa Circulation, 2,000, ang mga taong kumakain ng higit sa 300 miligram ng kolesterol, bawat araw ay may 35% mas mataas na tsansa ng stroke at 24% ng heart disease. Bukod pa rito, may taglay itong tropomyosin, isang protina na madalas nagiging dahilan ng allergic reactions. At sa edad na lagpas sa 60, mas nagiging unpredictable ang immune system. Kahit dati mong kinakain ng walang problema, maaari kang biglang makaranas ng rashes, pangangati o kahit hirap sa paghinga. Ayon sa Journal of Allergy and Clinical Immunology, 14% ng mga bagong kaso ng shellfish allergy ay lumalabas sa mga taong edad lampas 65. Kaya kung bigla kang nakaramdam ng sintomas matapos kumain ng hipon, huwag balewalain. Baka hindi na ito hiyang sayo. Hindi pa dyan natatapos. Ang hipon ay may tinatawag na chitin, isang fiber-like compound na matatagpuan sa balat nito. Kahit binalatan na, may natitirang chitin sa laman. Para sa mga seniors na mabagal ang digestion, ito ay maaaring magdulot ng gas, kabag o iritasyon sa bituka. At higit sa lahat, ang karamihan sa hipon sa palengke ngayon ay galing sa fish farms sa Southeast Asia, kung saan ginagamit ang mga ipinagbabawal ng antibiotics tulad ng enrofloxacin at oxytetracycline. Ayon sa Food Control Department, 2022, mahigit 42% ng imported frozen shrimp ay may residue ng antibiotics. Ito'y nagdudulot ng antibiotic resistance, gut microbiome imbalance at metabolic issues. Kung paborito mong ulam ang hipon, panahon na para mag-isip. Oo, masarap. Oo, mas mabilis lutuin. Pero kung ang kapalit ay tahimik na pagkasira ng puso mo, ng tiyan mo, ng resistensya mo, sulit pa ba? Hindi natin sinasabing bawal ka na kumain ng hipon habang buhay. Pero kung araw-araw mo itong nilalantakan, lalo na sa prito, sa halabos o may sausawan pang toyo't mantika, baka ngayon na ang tamang panahon para kumalma. Bawasan, magpahinga ang katawan mo. Ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa dami ng ulam, kundi sa talinong pumipili kung alin ang makakabuti sa katawan. Ang hipon kahit maliit ay may dalang bigat na hindi mo agad nararamdaman. Pero darating ang araw, mararamdaman mo rin ang epekto. Kung may natutunan ka dito at gusto mong makatanggap pa ng mga ganitong impormasyong bihirang ilabas sa mainstream media, manatili ka rito. May mga susunod pa tayong ilalantad. Sa susunod, mas shocking pa. Kaya ngayon pa lang alagaan mo ang sarili mo.
At ang ulam mo, ikalima, aligwe, sarap na nakakabara. Kung may pagkaing tunay na sumisimbolo ng kasiyahan sa Pilipinong handaan, ito ang aligwe, crab fat, ginagawang sausawan, isinasahog sa sinangag, nilalagay sa pansit o hinahalong pampalasa sa seafood pasta. Pero sa likod ng kinang at linamnam nito, may isa itong katotohanan. Ito ay puro taba. At sa edad nating mga senior, ang ganitong uri ng taba ay hindi na pangkaraniwang kalaban, kundi tahimik na sanhi ng stroke, atake sa puso at matagal na pamamaga sa katawan. Isang halimbawa si Lola Lumen, 74 na anyos, dating tagaluto sa isang karinderya. Matapos ang almusal kung saan may aligwe rice siya araw-araw, nakaranas siya ng pamamanhid ng kaliwang braso at panglalabo ng paningin. Sa emergency room, napag-alamang mataas ang kanyang triglycerides at blood pressure. Nang tinanong ng doktor kung anong paborito niyang pagkain, tumawa siya't sabay sabing, "Aligi po." Ang alig ay halos 70% pure cholesterol at saturated fat. Ayon sa Philippine Heart Association, isang kutsarita ng alig ay may cholesterol level na katumbas ng kalahating pirasong lechon. Dagdag pa rito, wala itong fiber, protina o bitamina. Kaya kung tutuusin, puro empty calories. Kapag pinagsabay ito sa putaheng mataas din sa mantika, asin o processed sauces, ito ay parang bomba sa katawan. Nagtitrigger ng inflammation, nagpapakipot ng ugat at bumabara sa daluyan ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang bigla na lang tinatamaan ng mild stroke o transient ischemic attack dahil sa mga pagkaing tulad nito na paminsan-minsan lang naman pero paulit-ulit kung tutuusin. Ang mas nakakatakot, hindi mo agad mararamdaman ang epekto. Wala kang lagnat, ubo o sakit ng tiyan, pero ang loob ng katawan mo, unti-unting namamaga, nababara at napapagod. Para itong asong tahimik sa umpisa pero kumakagat pag hindi mo binantayan. Ayon sa datos mula sa Department of Science and Technology, karamihan sa mga Pilipinong senior ay may hindi alam na mataas na triglycerides level. At sa mga nakasurvey, madalas na alig o crab-based dishes ang staple sa weekly diet. Hindi lang ito cultural preference, naging nakasanayan na rin. Pero ang tanong, kailan mo ba baguhin ang nakasanayan kung ang katawan mo na ang umaangal? Kung paborito mo ang alig, hindi namin sinasabing iwasan mo ito habang buhay. Pero kailangang maging tapat tayo sa sarili natin. Anong benepisyo ang naibibigay nito sa katawan mo na ngayon? At kung may iba namang pampalasa tulad ng kalamansi, sibuyas, bawang o kahit konting olive oil, bakit hindi iyon ang piliin? Sa ganitong edad, hindi na sapat ang basta masarap. Kailangan ay masustansya, ligtas at makakatulong sa pagpapalakas. Kung araw-araw kang kumakain ng alig, baka hindi ka nasasaktan ngayon. Pero baka hindi mo namamalayang palapit ka na sa limitasyon ng katawan mo. Tandaan, masarap ang buhay kung malusog ka. At ang tunay na selebrasyon ay hindi lang nasa pinggan, kundi sa panahong nadadagdagan pa ang lakas, hindi nababawasan. Bonus tinapa, usok sa pinggan, usok sa loob ng katawan. Akala ng marami ang tinapa ay isang mas masustansyang alternatibo sa mga prito at processed meats. Murang mabili, madaling lutuin at may home-style na lasa. Pero ang hindi alam ng karamihan, lalo na sa mga edad lampas sa nimnapo, ang tinapa ay may dalang panganib na kasing seryoso ng mga iniwasan na nating pagkain. Bakit? Dahil sa mismong proseso ng pagkakausok nito. Isang halimbawa si Mang Rodelio, 69 na anyos, na dating mangingisda sa Nabotas. Laging may tinapa sa mesa nila, agahan, tanghalian, kahit sa pulutan. Pero sa loob ng 2 taon, bigla siyang nagkaroon ng ulcer tapos sumunod ay chronic cough at acid reflux. Kalaunan, nagkaroon siya ng mild esophagitis.
Nang tinanong ng gastroenterologist kung ano ang madalas niyang kainin, ang unang sagot niya, tinapa araw-araw. Ang tinapa ay mataas sa tinatawag na polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH. Isang uri ng compound na lumalabas sa usok mula sa nasusunog na kahoy o uling. Ayon sa World Cancer Research Fund, ang matagal at madalas na pagkonsumo ng smoked foods ay may ugnayan sa mas mataas na tsansa ng gastrointestinal cancers at stomach lining irritation. Bukod pa rito, ang tinapa ay madalas din ay heavily salted para hindi madaling mapanis. Kaya sa isang maliit na piraso, maaring mayroon ng 500 hanggang 600 miligram ng sodium. Para sa mga senior na may hypertension o problema sa bato, ito ay malaking dagok. Kung titingnan mo, parang inosente. Para lang isda na may amoy usok. Pero sa katawan mo, parang usok din ang epekto. Humahalo sa dugo, tumatama sa tiyan, bumabalot sa bituka. Tahimik pero tuloy-tuloy. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Asian Food Safety Journal, napag-alamang ang regular na pagkonsumo ng smoked preserved fish products ay may koneksyon sa irritable bowel syndrome at chronic acid reflux sa mga taong edad 65 pataas. Dagdag pa rito, mas mataas ang insidente ng pananakit ng tiyan sa mga nakatatandang kumakain ng tinapa higit sa 3 beses sa isang linggo. Kung hindi mo kayang iwasan ang tinapa, gawin mo ito paminsan-minsan lang. At siguraduhin na may kasamang gulay o sabaw para maprotektahan ang lining ng tiyan. Piliin ang mas sariwa, mas hindi processed, mas mainam kung ihaw o in-steam na isda kaysa usok at alat ang palaging kasama sa pinggan mo. Sa edad natin, ang bawat subo ay may kahulugan at kung pipili ka ng pagkain, piliin mo na ang hindi lang nakakabusog, kundi nakakapagpanatili ng sigla mo araw-araw. Bonus 2, sea urchin, tahimik, pero maasim ang balik. Kung minsan ang pagkaing pinakapaborito ng ilan ay siya ring pinakadelikado para sa iba. Isa sa mga halimbawa nito ay ang sea urchin o swaki, isang delikatesang dagat na kilala sa malambot nitong laman at kakaibang alat-tamis. Pero para sa mga senior na sensitibo na ang tiyan, bato o atay, ang ganitong pagkain ay maaaring maging tahimik na sanhi ng matinding iritasyon sa loob ng katawan. Isang halimbawa si Tatay Hilberto, 72 anyos, na laking La Union at lumaki sa pangunguha ng swaki sa dalampasigan. Noong kabataan niya, isa ito sa mga paboritong pulutan tuwing inuman o kasiyahan. Ngunit nitong huli, kahit kaunting tikim ng swaki ay sinusundan ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka at panghihina. Sa kaniyang huling check-up, natuklasan na meron siyang biliary reflux at mataas na liver enzymes at ang pangunahing trigger, raw sea urchin. Ayon sa pananaliksik mula sa World Journal of Gastroenterology, ang sea urchin ay kilala sa potensyal na magdala ng bacterial toxins kapag hindi tama ang pagkakahanda. Karaniwan itong kinakain ng hilaw, kaya't kung ito ay hindi sariwa o nakuha mula sa malinis na dagat, maaring maglaman ng Vibrio bacteria na sanhi ng diarrhea at food poisoning. Hindi ito agad nararamdaman, pero ilang oras pagkatapos kumain, pwedeng sumakit ang tiyan, sumama ang pakiramdam at bumaba ang enerhiya. Bukod pa rito, ang laman ng swaki ay may mataas na purine content, isang compound na nagiging uric acid sa katawan. Para sa mga may arthritis, gout o mahinang kidney, ang madalas na pagkain ng purine-rich seafood tulad nito ay dagdag pasanin sa katawan. Ang mas nakababahala, iniisip ng marami na dahil natural ito at walang mantika, ito ay ligtas. Pero tandaan, hindi lahat ng hindi prito ay ligtas. Ang isang raw food ay ligtas lamang kung ito ay sariwa, malinis, at bagay sa kasalukuyang kalagayan ng katawan. Kung minsan ang pagkaing pinanggalingan ng alaala,
ay hindi na angkop sa kasalukuyang kalusugan. Hindi masama ang magbalik tanaw, pero kailangang maging maingat. Lalo na kung katawan na ang nagbabayad ng kabataan mong panlasa. Kung gusto mong magdagdag ng pagkaing dagat sa iyong menu, piliin ang mas ligtas, steamed fish, grilled tilapia o sabaw na isda. Iwasan ang hilaw kung hindi sigurado sa pinanggalingan. Dahil sa edad natin, ang bawat subo ay may epekto. At kung pipili ka, piliin mo ang hindi lang masarap kundi tunay na ligtas. Piliin mo ang katawang matatag, hindi pinggang malasa. Ngayong napag-usapan na natin ang iba't ibang uri ng pagkaing dagat na tila inosente pero may tagong panganib, panahon na para huminto sandali at mag-isip. Hindi lang basta bawal o delikado ang isyu rito, kundi ang mas malalim na tanong, para saan at para kanino ba ang bawat subo ng kinakain natin? Sa edad natin, hindi na lang simpleng gutom ang pinupuno ng pagkain. Emosyon, alaala, at kaugalian ang kasama sa bawat kagat. Pero hindi dahil ito'y nakasanayan ay dapat pang ipagpatuloy. May mga pagkaing sumasama na sa katawan kahit hindi pa natin nararamdaman agad. Tahimik man sila, lumilikha sila ng pagkapinsala, gaya ng usok sa loob ng katawan o bara sa mga ugat na hindi agad napapansin. Ngayon ang tanong, alin sa mga nabanggit ang madalas mong kainin? At sa palagay mo, alin ang dapat mo nang bawasan o talagang iwasan? Kung sa palagay mo ay ikaw lang ang ganito, hindi ka nag-iisa. Sa dami ng senior na Pilipino ngayon, iisa ang kalaban. Mga pagkaing akala mong masarap lang, pero sa loob-loob mo, unti-unti ka palang pinapahina. I-share mo naman sa comment section. Anong seafood ang madalas sa hapag ninyo sa bahay? At nasaan ka nanonood ngayon? Saan ka man sa mundo, gusto ka naming makilala. Dahil dito sa gintong edad, pamilya tayong nagmamalasakit sa isa't isa. At kung sa tingin mo ay may natutunan ka, mas lalo naming maipagpapatuloy ang paggawa ng ganitong content kung mag-iwan ka rin ng simpleng comment, kahit pa simpleng salamat. Sa huli, ang tunay na kaligayahan ay hindi lang sa sarap ng ulam, kundi sa lakas ng katawan, tibay ng loob, at haba ng panahong natitira sa atin. Piliin mo ang pagkaing nagpapalakas, hindi yung nagpapasarap lang saglit pero naglalagay sa panganib. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami sa bawat hakbang patungo sa mas malusog, mas matatag at mas masayang gintong edad.